ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Sa aking buhay, ikaw ang number one. Gising sa umaga, hanap-hanap ka. Lunod na salita mo, nagbibigay buhay. Kay sarap na mga lamang, may nagmamahal sa'yo. Salamat sa'yo, Panginoon. Walang pagsubok na di mo kakayanin mo. Sa bawat panalangin, ikaw ay diringgin. Ayon sa kanyang pangako, di kanyang iiwan. Salamat sa iyo, Panginoon. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri, sa'yo lang ang luwalhati. Sa aking buhay, ikaw ang number one. O kay buti mo, Panginoong Jesus, kay ganda ng buhay kong taglay. Sa'yo lang ang papuri. Alam ko mahal mo ako, kaya't mahal na mahal kita. Magtitiwala ako sa Diyos na mahal ako, at mahal ko rin siya. Alam ko mahal mo ako, kaya't mahal na mahal kita. Magtitiwala ako sa Diyos na mahal ako, at mahal ko rin siya. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos. Ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala, ako'y magtitiwala sa anak ng Diyos. Ako'y buhay ng dahil sa'yo, aking Panginoon. Walang ibang makapagliligtas sa akin, kundi ikaw, Jesus. Ako'y naniniwala, ako'y naniniwala, ako'y naniniwala sa anak ng Diyos.
Good morning, Jesus. Good Good morning, Jesus. Balik tayo. Good morning, Jesus. Ayan. Lakas ng energy. Oh, hindi. Malakas lang ang mic. Yan, walang energy yung mic na yan. Kaya ano. Thank you, Lord. Yung mic ang walang energy, ako full of energy. Yes. Because today it's Monday. Monday. And thank God it's Monday. Monday. Thank you, Lord. Hallelujah. Okay. Panibagong linggo na naman po ang ibinigay sa atin ng ating Panginoon. Kaya napakaraming dahilan para po tayo ay magpasalamat na naman. Thank you, Lord, ha? Pero bago ang lahat, tayo po'y magpasalamat sa pamamagitan ng isang panalangin. Sister Jen? Yan, thank you, Lord. Thank you, Jesus. Maraming salamat pong muli, Panginoon, sa bagong umaga, sa kalakasan na ipinagkaloob niyo, Panginoon, sa bagong buhay, sa masarap na pagtulog at paggising namin. Salamat, Lord, sa lahat na pagpapala at sa pagpo-provide ng mga pangangailangan naming lahat. Maraming salamat, Panginoon, sa pag-asa na patuloy na ibinibigay mo sa lahat ng aming mga kapatiran, Panginoon. At ganun din po, Lord, sa mga nanonood, sila po'y mapagpala at ma-edify, Panginoon, sa aming Good Morning, Jesus. At ang magsasalita po, Lord, double portion of your anointing. Maraming salamat po, Panginoon, sa buong maghapon na ipinagkaloob nyo. In Jesus' name, Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Sige po, mga kapatid. At tayo po ay magsisimula na agad para po sa ating memory. Ay, mali. Nawawala ako sa memory. VOT. Sa ating VOTD. Okay. Tinitignan ko kasi kung sino yung mga nandyan na at wala pa. Yan. Attendance. Oo. Mga kapatid, kala nyo ba? Chine-check ko kaya kayo. Kaya alam ko kung sino yung regular at yung nag-absent. Kasi nakikita po kayo dito, mga kapatid. Alam nyo po, ang Lunes ay napaka-importanting araw din. Dahil ito po ang panimula ng buong linggo. Kaya kailangan yung Lunes natin, punuin natin para dadalhin na tayo nun hopefully sa buong linggo. Kaya importante yung simulang ano yun? Naririnig ko din. Bakit? Ay, andyan ka na pala? Okay, hindi ko napansin si Pastor. Wala. Yung conscience mo, tahimik na. Tahimik yung conscience ko sa kaliwa. Thank you, Lord. Sige po, para po sa ating verse of the day, VOTD, ito po ay makikita natin sa Ephesians chapter 2, verse 10. Sabi rito, "For we are God's handiwork, created in Christ Jesus to do good works, which God prepared in advance for us to do." Ephesians 2:10. Yan. Na dumating na po ba kayo sa point sa buhay po ninyo na natanong nyo sa sarili nyo, ano kaya ang gagawin ko? Tapos, saan pa pupunta? Saan ako pupunta? 'Di ba? Ano kaya susunod na gagawin ko? Umabot na po ba kayo sa punto ng buhay nyo na tinatanong nyo, what's next? Yung parang nasukol na, tas after this, anong gagawin ko? Hindi mo na alam kung ano ang gagawin mo. So marami pong mga Kristiyano na ganyan. Maski mga hindi Christians, hindi nila po alam kung ano yung gagawin nila. Minsan naman po, gusto nilang gawin kung ano yung tama, pero parang pag ginawa ko to, mayroong mga setbacks, may mga drawbacks. Kaya they end up doing nothing at all. So, ano po yan? Yung nakakalito, tapos nakakapanik. Kasi, ano na ba yung susunod na gagawin ko? Ang isang Kristiyano po, kailangan alam po niya kung ano ang plano at kalooban ng Diyos sa buhay niya para hindi ka nagtatanong ng ganito. Ang mga
nagtatanong po kasi, ano na yung susunod? Paano gagawin ko? Ay yung mga tao na hindi nila alam kung ano ang pinagagawa ng Diyos sa kanila. Kaya napaka-importante po na malaman natin kung papaano ba natin mauunawaan at malalaman kung ano ang plano at kalooban ng Diyos sa buhay natin. Dito po sa the perfect example po ng namuhay dito sa mundo nawawala ako, nadidistract ako kasi may nag-uusap, pumapasok sa tenga ko. So, ang nangyari po, ang perfect example po ng isang tao na nabuhay dito sa mundo na hindi siya, ano ba yun? Ano ba nangyayari? May conscience ako sa kanan. Tahimik yung conscience ko sa kaliwa. Oh, Good job. So, Para matuman yung God's will. ang perfect example po na nabuhay dito sa lupa na all throughout his life ay ginawa niya, lahat ng pinagagawa sa kanya ay ang Diyos. From the start, alam niya kung ano yung goal niya at bakit siya ipinadala ng Ama sa Langit dito sa mundo. Alam niya kung ano yung purpose niya. Alam niya kung ano yung gagawin niya. Kaya hindi siya nasway. Hindi nga siya natigatige doon sa mga papatay sa kanya, di ba? Although, naranasan din niya na magsabi ng baka naman pwedeng hindi ko to ma-experience, pero kalooban mo pa rin kasi alam niya kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay niya dito sa mundo. So, ang mangyayari po kasi kapag unawa mo at very clear sa'yo kung ano ang pinagagawa ng Diyos, hindi ka masusway. Kasi maraming mga distraction, maraming mga tao na magsasabi sa'yo na hindi yan. You will end up doing what other people are telling you to do instead of doing what the Lord wants you to do. Kasi, hindi mo alam kung ano pinagagawa ni Lord. Kaya pag sinabi sa'yo ng nanay mo ito, pag sinabi sa'yo ng kaibigan mong itong gawin mo, pag sinabi sa'yo ng ibang tao na ito gawin mo, susunod ka doon. Bakit? Kasi wala kang clear direction. Pero kung may clear direction ka, kahit anong sabihin ng mga tao sa paligid mo na gagawin mo, ay hindi yan ang pinagagawa sa akin ng Diyos. Ito ang pinagagawa sa akin ng Diyos. Ganun po ka-importante ang pag-unawa natin at pag-alam natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. So, kaya sa John 7:14, John 17:4, ang sabi ng Panginoon, I have finished the work which thou gave me to do. Sabi niya. So, sana po tayo ay maging ganun din ang sasabihin natin. Basta alam po natin kung ano ang kalooban ng Diyos sa buhay natin. Meron po kasing divine blueprint ang bawat buhay ng mga Kristiyano. Pag sinabi niyo pong blueprint, ito po yung pag gumagawa kayo ng bahay, ito yung plano na may design. Yan, tama. Ang galing naman ng aking Okay. Yan po ay design. Architectural, tapos yung sa engineering, lahat included doon sa blueprint na yon. Para sa ganun po, ay walang lilihis sa plano na yon. Kasi pag ginawa na yon at lumihis ang mga gumagawa, magkakaproblema. Kasi hindi po dinesign yun na maging ganon doon sa blueprint. The same with every life dito sa mundo. Bawat buhay po natin ay may blueprint yan na kailangan nating sundin. Kaya lang, papaano mo susundin kung hindi mo pa nakikita? Diba? Paano mo susundin kung hindi mo nalalaman na may blueprint pala? At paano mo po susundin kung hindi mo nakita yung blueprint na yon? Kaya kailangan makita natin para malaman natin, para masundan natin. So merong divine blueprint ang Panginoon sa lahat ng mga God's people. At ito pong blueprint na to ay suited sa ating mga personalidad,
sa mga talents natin, sa mga needs natin, at sa environment natin, yan po ay nakadesign doon. Kaya nga sabi ng Ephesians 2:10, we are His workmanship. At meron na pong mga good works na kailangan nating sundan at pinrepared na ng Panginoon for us to do. Maliwanag yung binasa natin kanina. Ngayon po, ano ba itong God's plan or God's will sa buhay natin? Tandaan po natin na ang God's plan for every one of us is very personal. Kaya hindi mo pwedeng gayahin yung plano ng Diyos sa buhay ko. Kasi magkaiba tayo. It is personal. Ang sabi po dito sa Psalm 32 verse 8, I will instruct thee and teach thee in the way thou shalt go. I will guide thee with mine eye. Sa ano yun? King James Version. So, I will instruct you the way you should go. Diba? So, personal po ang plano ng Diyos sa bawat isa sa atin. Kung papaano pong tayo ay kinreate niya individually, ang plano niya sa bawat isa rin po sa atin at ang kalooban niya sa bawat isa sa atin ay individually rin po. At yan po ay ituturo niya sa atin ayon dito sa Psalm 32 verse 8. Kaya nga importante na kapag ka ikaw ay may gagawin, ano ang word mo? Laging tinatanong ni Mother yan, di ba? May word ka ba? Ano word mo? So, kailangan meron kang word. Kasi hindi ko pwedeng kopyahin ang word ni Jenjen. Dahil yung word niya ay para sa plano ng Diyos sa kanya. Kaya po, minsan, meron pong nagme-message sa akin. Sister Ri, ano po sa palagay nyo ang gagawin ko? Hindi po ako nagtuturo kung ano yung gagawin. Ang sabi ko po, it's between you and the Lord. Ask for a word. Kasi hindi naman po ako ang nagplano sa buhay po ninyo. So, ang pwede lamang nating ibigay ay guidance. Diba? Sasabihin mo lang, tanungin mo si Lord. Kasi si Lord ang merong plano eh. At ako po'y walang control kung ano man mangyayari doon sa sasabihin ko sa inyo. Pero ang Diyos meron. Kaya lagi kong tinuturo, kay Lord magtanong. Kay Lord kumuha ng word. Ngayon, ang plano ng Diyos sa buhay natin is very detailed. So, una, very personal. Diba? Psalm 32:8. Ang pangalawa po ay very detailed. Psalm 37:23. May awit tayo dito. The steps of the good man are ordered by the Lord, and He delights in Him all the way. So, hanggang doon lang. All the way. So, detalyado po ang plano ng Diyos sa buhay natin. Although minsan, pag tinanong mo ang Diyos, hindi po niya ibibigay sa iyo yung hanggang sa dulo ng plano niya sa iyo. Pero, tinuturo niya sa iyo bawat gagawin mo, step by step. Naranasan niyo na po ba yun, mga kapatid? Na step by step tinuturuan ka ng Diyos, pero hindi all the way. Kadalasan po ay ganyan. Panbawa, dito sa ating Good Morning Jesus, Lord, ano na po yung susunod na gagawin namin? Minsan, gusto mong magplano ng for the whole month, pero walang dumadating. Walang dumarating. Alam niyo po kung bakit? Kapag ka kasi ganun, mananahan ka na doon sa alam mo at gusto mo na gagawin. Pero kapag ka hindi mo alam yung buo, palagi kang pupunta kay Lord eh. Lord, ano pong sunod? Di ba? Kasi minsan kapag ka binigay niya na ng buo, that's it. Pag binigay ng buo sa'yo, di ba? Wala ka, hindi ka na babalik doon sa nagbigay sa'yo kasi gawa mo na eh, hanggang sa dulo eh. Pero dito, ang gusto ni Lord, tayo ay lumalapit sa Kanya, palagian for instruction. Oo, kaya nga yung sa Lord's Prayer, tama yun, Minister Arnold. Give us this day our daily bread. Every day. Hindi lamang ito yung ang tinatawag na bread, yung kakainin. Kung hindi, ang daily bread natin ay yung kalooban ng Diyos. Diba? Meron tayong kanta rito ang mami. I want to do your will, my Lord. I want to do your will, my Lord. I want to do what you want me to do, my Lord. Tagalog kalooban.
ban mong masusunod sa buhay ko. So, kailangan po yan, alamin natin at kailangan maging conscious po tayo dyan. Kasi pag hindi tayo naging conscious dyan, we will end up doing what we want to do instead of God wants us to do. Tapos po, ang God's plan for our life is continuous. Hindi po siya binigay sa'yo ng isang balsada, tapos ka na ha, tapos na ako sa'yo ha. Hindi po. Kasi kung gaano ang span of time na binigay sa'yo ng Diyos, dito na ilalagi mo sa mundo, ganun din po ang pagpaplano niya at pagbibigay niya sa iyo ng instruction sa plano niya at kalooban niya sa buhay mo. Isaiah 58:11 sabi do, "And the Lord shall guide thee continually." So, ang guidance ng Diyos ay continually. Kaya kapag ka merong dumating sa buhay natin na parang hindi siya naging okay, baka mamaya ang ginawa mo ay ang kalooban mo. Hindi ang kalooban ng Diyos. Kasi ang guidance ng Diyos sa kalooban niya ay continually. Kaya hindi po pwede na nag-start ka ng maganda tapos nag-end up ka ng pangit kapag ka ang kalooban niya ang ginawa mo. Malamang sa malamang, 100% ay ginawa mo ang gusto mo. Kaya pagdating ng dulo ay hindi pala ito. Kaya importante na alamin muna po natin. Kasi alam nyo, ang plano ng Diyos sa buhay natin is definite and specific. Hindi po ito random. Kung mga kapatid, pag random, yung parang pinili lang siya dyan sa mga available. Hindi. Ito po ay definite and specific. Isaiah 30 verse 21. Sabi, "And thy ears shall hear a word behind me saying, this is the way. Walk in it. When ye turn to the right hand, and when you turn to the left," sabi, this is the way. So, sasabihin sa'yo ng Diyos, hindi ka pwedeng, "Lord, ano pong gagawin ko?" Hindi sumasagot ng Diyos, ewan ko sa'yo. Hindi po siya sumasagot ng ganon. Kasi nga po, definite at specific. Sasabihin sa'yo ng Diyos, ito ang gagawin mo. Sasabihin nung iba, bakit ganun? Sinunod ko yun. Talaga ba? Sinunod mo? Baka mamaya, sasabihin ni Lord, example. Noon pong ako ay dalaga, natutunan ko na hindi pwede ang unbelievers na maging partner ng isang believer. Ngayon po, medyo nagkakaproblema tayo sa mga young people dito kasi pag itinuro po namin na hindi pwede ang unbeliever, paano yung mga unbeliever maliligtas? Doon lang ba pwedeng maligtas ang unbeliever kapag kayo ay nag-union? Kasi po, napakaliwanag ng Biblia na how can light and darkness be partners? Saan nga yun, mga kapatid? 2 Corinthians 6. Sabi doon, how can an unbelievers be partners? Hindi daw pwede pong mag-equally yoke unbeliever sa isang unbeliever. So from the start, alam ko, hindi pwede. Kung ako man ay magbo-boyfriend, hindi pwedeng unbeliever. Kasi maraming conflict ang mangyayari. It's either ikaw po ang madala or madala mo siya. Mabuti kung madala mo siya. Kung hindi kalooban na yun ng partner ni Lord na kalooban mo yun, malamang ikaw ang madala niya. Ngayon po, ang nangyari, sabi ko, may mga standards ako. Ito na naman, may mga standards ako. Doon po tayo nagkakaproblema, mga kapatid, pagka ako. So, sabi ko, gusto ko maputi, singkit. Kasi gusto ko doon si Jackie Chan. Tsaka si Bong Revilla, mga ganon. Gusto ko mga ganon. Singkit, maputi, kaedad ko, magandang pumorma. Yun ang gusto ko. Alam niyo po ba na 18 years old ako, ay hindi pa ako nagkaka-boyfriend, hindi dahil sa walang nanliligaw. Kung hindi, kapag ka po sa 4 na yon, 3 lang ang meron siya, wala yung isa, ayoko na. Dapat 4. Ganon. Tapos, ang nangyari, may nanligaw sa akin. Nandun lahat yun. May dagdag pa nga mayabang.
So, nandun lahat yun. Tapos, na kay Lord na ako noon. Nag-volunteer na ako noon. Tapos, natutunan ko na humingi ng word. Oo, humingi ako ng word. Tapos, alam nyo, binigyan sa akin yung 2 Corinthians 6 na yan. Sabi ko, 6:14. Tapos, nung nabasa ko yun, sabi ko, ano ba naman yan, Lord? Ang tagal-tagal ko naghihintay, tapos hindi pwede. Humingi pa ako ng word, di ba? Tapos hindi ko naman pala susundin. Alam niyo, nangyari, sinagot ko. Sinagot ko. Hindi ikaw eh. Technically, technically pa eh, no? Yun ang unang sinagot ko. Pero alam niyo po ba, hindi kami nag-date noon, hindi ako sinundo sa school. Hindi kasi ako nagpapaligaw sa labas. Ever since. So, pumunta siya sa bahay siguro mga 2-3 beses. Tapos, alam nyo, after a while, wala pa nga 1 buwan, nalaman ko, yung kaibigan ko sa kabilang street, girlfriend niya. Pogi eh. Pogi kasi. Tapos, girlfriend niya. Alam niyo nung nalaman ko na girlfriend niya, hindi ako, nasaktan o sumama ang loob. Alam niyo kung bakit? Yan, kasi ayaw mong makinig sa akin. Yun ang narinig ko. Kaya nung narinig ko yun, sabi ko, kaya pala ayaw ni Lord. Pinakita lang po sa akin ng Diyos kung ano ang mangyayari kapag sinunod mo ang gusto mo, hindi mo sinunod yung plano niya sa buhay mo. Kaya ang nangyari, sinabi ko na ayaw ko na. Tapos umiyak. Tapos nagmamakaawa, i-break daw niya yung isa. Sabi ko, sandali lang. Sabi ko, bago ka mag-decide, lahat ng nakukuha mo doon, hindi mo makukuha sa akin. Pinangungunahan na kita. Kasi na kay Lord na ako noon eh. Tapos alam nyo, naghiwalay na lang kami, pero hindi po talaga ako nasaktan. Ipinakita lang po sa akin ng Diyos na hindi yan ang kalooban mo, kaya binigyan kita ng word kasi hindi yan ang plano ko sa buhay mo. Ayun po, mga kapatid. Definite po siya at specific. Paano definite and specific? Nung si pastor naman, so hindi ko kinonsider na naging boyfriend ko yun kasi wala lang eh. Hindi. Ang kailangan kong i-share, kasi nga, definite and specific. Nung si pastor na po, ang nandigaw sa akin, naku po, diba, lahat nung 4 na gusto ko ay singkit, bilog na bilog ang mata niya. Maputi, tsokolating-tsokolate siya, di ba? Tapos, kasi edad ko, 13 years ang aming gap. Tapos, maporma. Maporma na po yan ngayon lang. Oo, di ba? Kasi si pastor dati, parang ang mami. Kahit anong ibigay mo, wow! Di ba? Oo, kahit na green yung pantalon niya, yellow yung taas niya, okay lang sa kanya, basta't meron siyang isusuot. Ganun siya noon. So, nahirapan ako doon. Nahirapan po ako. Ngayon, lahat ng mga nakakausap ko, hindi, yan ang kalooban ng Diyos sa'yo. Sabi nila, yan ang magiging asawa mo. Puro ako in Jesus' name. In Jesus' name ako in Jesus' name noon. Sagot nung kausap ko, Amen. So, ang nangyari po, sabi ko, pag mga ganitong pagkakataon, natuto na ako dun sa una. Sabi ko, hingi ako ng word kay Lord. Alam nyo ba, mga kapatid? Alam nyo, hindi ko na talaga matandaan lang ngayon. Parang Ezekiel eh. Sabi niya, as I passed by, I saw that the time for you had come to fall in love. Oo, word ko yun sa kanya. Sinara ko agad ang Bible. Sabi ko, puti ba naman ikaw, Lord? Payag ka din, ganon. Alam niyo po, ang nangyari, talagang hanggat hindi ko sinunod ang kalooban ng Diyos regarding sa kanya, hindi ako natahimik. Opo. At alam nyo, ngayon ko naintindihan at salamat na lamang po at sinunod ko ang plano ng Diyos sa buhay ko kasi kahit palitan mo ng 10 piolo yan, hindi ko ipagpapalit. Kasi may jacket ka. Kung 11 pa, pwede. Yun. Same. Plano ng Diyos sa buhay mo ang sundin mo. Tapos malalaman mo later, buti na lang pala, nakinig ako kay Lord. Yun. Dahil sa time na,
ito ay may continuation pa, mga kapatid. Kaya po, yung plano ng Diyos sa buhay natin ay napaka-importante. Kasi pag hindi mo to inalam, mamimiss mo. You will miss the mark. At pagka na-miss mo ang plano ng Diyos sa buhay mo, mabuti na lang po kung pwede mo pa itong baguhin. Kung hindi na. Kung ang nangyari naging asawa ko, yung una, ewan ko kung nasan ako ngayon, unbeliever kasi yun. Di ko alam, baka ako'y binubugbog na. Pero sa palagay mo, ako mabubugbog. Hindi rin. So, hindi po yung kwento-kwentuhan lang. Pero ang ibig ko pong sabihin dito, nakakalungkot po kapag ka namimiss ng mga tao ang plano ng Diyos sa buhay nila because of stubbornness and yung selfish will natin na wala tayong ibang gustong gawin sa buhay natin kung hindi kung ano lamang ang maibigan ng ating sarili at ng ating laman. Doon tayo nagkakaproblema. Kaya bukas po mga kapatid, ay itutuloy po natin ito. Kasi alam nyo, we are all incapable of planning our lives. Why? Hindi kasi natin nakikita kung ano ang kinabukasan. Ang pwede lamang magplano sa buhay natin ay yung taong may gawa sa'yo at yung taong nakikita na hanggang sa hangganan ng buhay mo. Sino po yun? Si Lord lamang. Kaya po, dapat yung kanyang kalooban ang susundin natin. So tomorrow po, ipagpapatuloy po natin itong Ephesians chapter 2, verse 10 na ito. Kaya, thank you, Lord. Ayan, mga kapatid, ha? Katandaan natin yung ating mga lesson at itong buong week na ito, ganyan po ang gagawin natin. By the way, yung pong ginagawa nating series na to ay Christian Living Series. Kung ano ang mga kailangan nating matutunan para po tayo ay makapamuhay ng tama sa ating Christian life. So ito ay series ng Christian living. Okay, thank you Lord. Okay, Jen, sa ating mga birthday. Yan. Happy birthday! Today is your birthday, November 16. Unang-una dyan kay Madam Cresilda Javier. Happy birthday, Madam. Madam Chris. Madam Chris. Ayan, thank you Lord sa aming papansit mamaya. Ba, talaga ba? Atari. Oy, batiin niyo siya. Batiin niyo siya. Madam Chris, happy birthday. Thank you Lord. At syempre kay Sister... May pa-milk tea ba ako dyan? Tayo, sama mo ko. Sige. Ayan. At kay Sister Jen Beltran, happy birthday na asawa ni Brother Alan Beltran. Kay Sister Mary Jane Miranda. Kay Brother Jose Ilagan, happy birthday. Na anak ni Sister Si Jolo. Mana. Si Jolo yan. Jolo. Ma. Si Tin Rivera. Tin Rivera. Christine Rivera. Na anak ni Sister Susan na taga-kaibiga. Yes. Birthday din ngayon. Sige, Happy Jen. birthday kay Brother Valentin Hernandez. Biyanan po yan ni Sister Ami Hernandez. Ano na yan? 93 93? years old. Oo, pero nakakatayo pa. Galing. Grabe, no? Oo, 93 years old. Tapos mo nakikita ko yung video ni Tatay na yung pagkakumakanta sila nung mga kanta natin, sumasabay. Oo, nakikita ko sa video. Happy birthday po. Naku, sobrang grasya ng Diyos kay Brother Valentin, sa Tatay Valentin. Happy birthday po sa inyo. Sister Jam. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday, happy
special day with the Lord and with your loved ones. Thank you, Lord. Alam niyo po, ang plano namin dito sa second portion ay iba. Pero iba ang plano ng Diyos. Amen. Yan ang aming sinasabi sa inyo. Kaya huwag kayong aalis kasi yung ating Thank God It's Monday live. Wow. Oo. Tapos ngayon yun na lamang ulit sila makikita. Hindi pa lang ngayon yun na lamang. Mali yung term ko. Baka mamaya. Akala nila last na sila. Ngayon yun na lang sila ulit. Nakikita. Oo. Kaya bigyan natin sila ng panahon. Okay. Para po sa ating memory verse of the week, ito po ay isa ulit sa ating mga scriptural song na makikita po natin sa Psalm 51:10-12. Ang composed by the Lord. Ang nakalagay po dito ay kantahan natin, Jen. Sister Sally? Create in me a pure heart, O God, and renew a right spirit within me. Do not cast me from your presence, O Lord, or take your Holy Spirit from me. Restore to me the joy of your salvation and grant me a willing spirit to sustain me. Yan. Ang Psalm 51:10-12. Create in me a pure heart, O God. So, mga kapatid ha, bukas na tayo magre-review. Kaya para mabigyan magre-review tayo kasi itetest natin sila oral exam. Maganda yan. Oo. At actual, mga kapatid. Paano natin gagawin yon? Bukas nyo na malalaman. Kaya abangan nyo. Oo. Ngayon po, tumatanggap na po kami ng new song na pang Christmas. Because sa first day of December or first Monday of December, ang atin pong new song na ay Christmas song. Wow. Kaya yung ating mga composers dyan, kahit di po kayo composer, basta ito'y ibinigay po sa inyo ng Panginoon ng pamasko, isubmit nyo na po, mga kapatid, ha? Pero para sa linggo na ito, alam nyo yung yung last week natin na song, pagka doon sa may bahay ko, pag sarado pala yung mga binto ng kwarto, pagkakit sa hagdanan, parang may echo. Kaya kagabi, kinakanta ko yung Luwalhatiin ka. Oo. Tapos ang nagri-ring talaga sa tenga ko, sorry ha, doon sa mga kapatiran na yung 4, pero ang nagri-ring talaga sa tenga ko na boses, si Maricel. Si Sister Cel, ano ba namang nararamdaman? Isip ay numi. Ang ganda ng boses niya eh. Ako tari yung pap, para pap. Oo, kanya-kanya tayo. Inaaral ko na eh. Oo, hindi nila alam yung nagpaparapap eh, no? Oo, dalawa yung paparapap. Wala siya sa Fifth Harmony. Wala? Wala. Sino kaya yun? At lalaki siya. Eh, ba't parang babae? Ayan. Okay. Ang ating pong, we only have, mali ako, 39 days before Christmas. Naku! Mga kapatid ha, tuloy ang Pasko. Pag may nagsabi sa inyong hindi, Sila na lang. sila na lang ang wag magtuloy ng Pasko. Tuloy na tuloy pa rin ang Pasko. Pero bago pala yung ating new song, wala na, no? Natapos ko na yung memory. Okay. Ito po ang ating new song of the week. At ang ating new song of the week ay nanggaling po kay Sister Joanne Vizcara ng ating Kalo Nasugbu Outreach. Pakinggan po natin ang kanyang new song. At wag po kayong aalis, gugulatin po kayo ng ating mga matitipunong manggagawa na magpapasalamat. Ay, hindi, wait lang. Sabi ko sa iyo, may nakalimutan ako eh.
babasahin ko muna bago yung kanta para meron tayong pang break. Oo. Ngayon po ay Monday. So, thank God it's Monday. At, okay. Ito po ay letter ng ating kapatid na nasa... Mga kapatid ha, mag-extend tayo ngayon ha. Bigyan nyo ng panahon at matutuwa naman kayo sa ating mga kapatiran na nandito ngayon. Ang sabi po nito na si Sister Mabel Mapalad. Good morning, Jesus po. Good morning po sa lahat. Ako po ay si Sister Mabel Mapalad from Duhat Prayer Group po ako. Sa kasalukuyan po, andito ako sa Romania, parte ng Europa. At doon po siya nagtatrabaho. Medyo may kalayuan po. Nakilala ko po si Lord since bata pa lang ako, siguro mga 9 or 10 po. Sa prayer meeting na palagi daw sa Duhat na pumupunta sa bahay po ng kanyang lola. Mga tiyahin, Sister Norma ang coordinator ngayon sa Duhat. Sabi, sila po madami pang mga kasali at mayang age po. Para sa akin, ang prayer meeting is kain lang. After matapos, then wala na. Nagdalaga ako, nag-asawa ng maaga po. Hanggang patuloy pa din prayer meeting. Nang magkaasawa ako at magkaanak, nagkaroon ako ng time mag-attend ng prayer meeting. Tama ba? Ang dami pagkakataon na sinubok ako ng Diyos. Ang anak ko, palaging nagkakasakit. Ang asawa ko, puro bisyo. Bisyo niya. Nag-work po ako sa Canyon Woods. Doon ang trabaho ko nung ako'y nasa Pilipinas. At doon po ako nagsimulang magbayad ng ikapo. Hanggang nakapag-abroad po ako sa Hong Kong. Pero yung tithes ko doon madalas na pagtatalunan namin ng asawa niya na naging ex niya. Kasi puro bisyo. Ibig sabihin ni Sister Mabel, nasira yung kanyang pamilya dahil sa bisyo nung asawa. Hanggang umalis daw siya at nag-abroad. Tapos, habang nasa abroad po ako, medyo yung kanyang buhay may asawa ako. Hanggang umalis siya, habang nasa abroad ako, nag-asawa ng iba, yung kanyang asawa. Pagkatapos ubusin ang pera po niyang pampaayos ng bahay nila. Lahat po, sabi niya, 6 years po ako sa Hong Kong. Hindi din naging madali ang buhay ko doon dahil nga ang daming pagsubok. Nawala ako sa Panginoon. Sabay ako sa agos ng mundo. Hindi ko man inisip lahat ginawa ko, wala na akong asawa, buhay dalaga ako. Nakakahiyaman pong aminin. Lahat, disco doon napuntahan ko. Nakipag-date linggo-linggo. Pero thank you Lord, inayos niya ulit ang buhay ko. Pagka po pala hindi yun ang buhay na gusto sa'yo ni Lord, aalisin ka niya doon, gustuhin mo man o hindi. Napauwi po ako ng 2016 dahil din sa hindi magandang pinaggagawa ko. Tapos, parang sinisi ko pa si Lord. Sorry po Lord. Nasa Pilipinas na akong mag 1 month ako. Saka lang po ako umattend ng prayer meeting ulit. Unti-unting nabuksan ulit ako. Unti-unting bumalik ulit ang ugnayan ko kay Lord. Na pag ikaw pala talagang tinawag ng Diyos, kahit matigas ulo mo, kayang palambutin ni Lord. Binangon niya ako sa pagkakalugmok ko po. Muli po akong nakabangon sa tulong niya. Kaya nakapag-apply ako dito sa Romania at mag 4 years na ako dito. Dito po, naipadala ko tithes ko. Walang humaharang na asawa. Masasabi kong mas napalapit ako sa Panginoon. Unti-unti kong naunawaan ang lahat na nandyan ako, attend ako ng prayer meeting. Pero ang pinakamagandang bagay na ginawa po ng pandemic na ito sa buhay ko, nagkaroon ako ng malalim na ugnayan sa Diyos. Simula po ng mag-Good Morning Jesus, everyday ko pong
napapakinggan. Di man po ako nakakasabay on time kasi ibang oras natin, pero everyday ko pong pinakikinggan. Yung mga prayers, sharing word of God, awitan, nagpapalakas po ng spiritual life ko. Tatay ko po si Brother Jimmy Mapalad. Ito po yung kapatiran natin na kinuha ni Lord last week, si Brother Jimmy. Sabi niya, isa sa dahilan kung bakit ako nagtitiis sa abroad, may asthma po ang aking ama. May sakit sa puso sa loob ng 7 taon. Yearly check up po niya sa hospital. Ako po ang in charge sa lahat, pati monthly allowance nila inay. Pagkatapos pong mamatay ni Sister Linda, pinakinggan ko halos almost a week ang topic po tungkol sa death. Tapos, dating nga po ako sa time na ako mismo naka-experience na mawalan ng ama. Yung 2 days siyang hirap, after 2 days, ask ko po, nagpa-pray over kila Pastor Romy, mag-asawang Sister Jen, sa Kalo, Saturday po yun, November 7. Pinuntahan po siya sa bahay, pinag-pray over. After ma-pray over, bumuti po ang pakiramdam niya. 2 days, nakaupo na siya. Di siya makahiga, kasi nga po, hindi siya makahinga. Naka-oxygen siya sa bahay, naka-dextrose. After an hour na makaalis ang mga kapatiran, sabi daw po niya, higa siya sa bed. So, natuwa kami lahat kasi nakatulog siya nang nakahiga. Nakapahinga din siya. Sabi, dinadaanan ng hika. Gabi yun. 11 injection ang manugang ko sa kanya. Ang manugang niya sa kanya. Binantayan daw siya. Pero, mag-150, sabi niya, bakit parang hindi humihinga si tatay? Chinek daw niya ang pulso. 10 times daw, pero bakit wala? Check niya, meron daw yung ginising na silang lahat. Kasi habang natutulog ang tatay, umalis pala siya. Sobrang mapayapa ang pagkaalis niya kasi alam ko natanggap niya si Lord. Nakahingi ng tawad sa kanyang kasalanan at nakapaglakbay siyang patungo kay Lord. Sabi ko po naisip kaya pala lahat ng katuruan about sa death narinig ko. Handa pala ako, Lord. At ang comfort niya, naramdaman ko. Isang bagay na pinasasalamat ko sa Panginoon nang nandito ako, napakabait at napaka-supportive ng amo ko. Yakapin ka niya para maging kalmado ka, kakausapin ka niya para malinaw ang kaisipan. Sobrang pasasalamat ko po sa pagkakaroon ng Good Morning Jesus kasi honestly po, mas lumalim mag-ugnayan ko kay Lord ngayong pandemic. Ngayon, dahil everyday akong nakaka-attend ng prayer meeting through GMJ. Mga kapatid, tunay po pag Diyos ang pumili sa atin, kung mawala ka man, hindi ka makakalayo. Hilain at hihilain ka ng Diyos pabalik sa Kanya para ibigay niya sa iyo ang buhay na may kapayapaan na galing sa Kanya. So today, sabi niya, nung pinadala niya to November 12, hinatid na po sa huling himlayan ng kanyang ama, pero naging maayos po sa tulong ng Panginoon. Kaya ayan po ang sharing ng ating kapatid na si Sister Maybel na nasa Romania. Alam nyo, hindi lang po siya ang nagbahagi at nagbigay ng pasasalamat dahil sa Good Morning Jesus po ay lumalim ang kanilang relasyon sa Panginoon dahil araw-araw, nung walang pandemic, once a week na nga ang prayer meeting sa mga bahay nila, hindi pa sila nakaka-attend. Pero dito, kung kailan everyday, tsaka po sila nakaka-attend. Kaya yan po ang pasasalamat ng ating kapatid na si Sister Maybel Mapalad na nasa Romania. At yan po ay pagpapatuloy mamaya ng ating mga kapatiran. Pero bago po natin sila tawagan, ito na po ang ating new song of the week.
Minsan, may mga gabi hindi makatulog sa dami ng isipin. Kung minsan, buong magdamag, puno ng bagabag ang puso't isipan. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos ng ating buhay. Kung minsan umaga, para kang halamang nalalamig. Kung minsan sikat ng araw, pag-asa ay iyong abutan na. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos ng ating buhay. Mali sa kala mo, kaya mo ang lahat. Huwag mong kalimutan ang Diyos na lumalang. Siya ang daan, buhay at katotohanan. Nag-iisa siyang Diyos ng ating buhay. Nababatid mo ba kay Jesus may pag-asa? Buhay mo'y pinupuno ng sigla at ginhawa. Si Jesus ang dahilan ng bawat tagumpay. Siyang Diyos. Siyang Diyos. Siyang Diyos ng ating buhay. Good morning, morning, Jesus. Jesus. Thank Thank God, God, it's Monday today. Ayan, magandang umaga sa lahat. Andito po kami, siguro matagal tayong di nakita-kita. Kasama ko yung mga kamanggagawa ko sa Bendes, Kalo, sa Kailaway. At ito po kami upang muli ay paggamit sa ating Panginoon sa Good Morning, Jesus. Pero bago po tayo magpatuloy, siyempre, tatawagin ko isa-isa itong dalawa kong kasama. Ayan. Pakilala rin kayo. Thank you, Lord. Ako po si Brother Mario Garcia, taga Kalo po. Salamat sa Panginoon sa pagkakataon po na kami po nandito ngayon sa inyong harapan. Thank you, Lord. Salamat po. Amen. Thank you, Lord. Salamat po sa Panginoon. Ako po si Brother Ariel from Mendez. Medyo salamat kay Lord kasi
Kanina nga po, medyo talagang noong sabihin ni Pastor na kami ang uupo dito, hindi maiwasan yung kaba. Pero thank you Lord. Isa lang yung naalala ko, sabi doon sa isang awitin, the Lord is near to those who call upon His name. Kaya alam ko na ang Diyos ang siyang mangunguna sa ating lahat. Purihin ang Panginoon. Bago tayo magpatuloy, tawagin muna natin si Minister Mario para sa pambungad na panalangin. Thank you, Lord. Hallelujah. Sa ngala ng Ama, na Anak, Espiritu Santo. Amen. Thank you, Lord. Hallelujah. Maraming salamat po, Panginoon, sa umagang ito. At alam namin, Panginoon, na kaya po kami narito. Kayo po ang may gawa ng lahat ng ito, Panginoon. At sa amin pong sasabihin, isi-share, double portion of your anointing, Lord. Wala po kami magagawa kung wala ka. Kaya buksan niyo po ang aming puso at kaisipan para maibahagi ang iyong kabutihan, ang iyong kadakilaan sa mga oras na ito. Maraming salamat po sapagkat napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Sa pangalan ni Amen. Amen. Hallelujah. Kanina po nagtuturo sina Sister Ria yung tungkol sa plano ng Diyos sa atin. Kapag sinunod pala natin ang plano ng Diyos, maganda magaganap sa buhay natin. Ito po sa Isaiah 48 verse 18. Kung sinusunod mo lang ang mga utos ko, pagpapala sana'y dadaloy sa iyo. Parang ilog na di natutuyo ang agos. Tagumpay mo sana ay sunod-sunod. Parang dating ng alon sa dalampasigan. Kaya kapag nasunod po natin ang plano ng Diyos sa buhay natin, ang tagumpay sunod-sunod. Kaya maraming pagsubok na dumaraan sa buhay ng tao, hindi natin nasusunod ang kalooban ng Diyos, ang plano ng Diyos sa atin. Kasi since in the beginning na tayo kanyang lalangin, sa pagsilang pa lamang, nasa sinapupunan pa lamang tayo ng ating magulang, meron ng inihanda ang Diyos sa atin. At siyempre, pag ang Diyos ang naghanda, the best, buhay na ganap at kasiyasiya. At doon naman sa kasaysayan po ng ating kapatid Sister Mabel, dito po sa Psalm 90, dito po papaloob yung kanyang kasaysayan ng kanyang buhay na nasaksihan naming mga manggagawa doon. Sa Psalm 90 verse 15, pakibasa nga, Minister. Sa awit 90 verse 15 po, mga kapatid. Yaong naging hirap nami, tumbasan mo ng ginhawa, singhabari ng panahon, ang ipalit na ligaya. Ayan, napakaganda po ng mga salitang yan. Yung naging hirap, katulad ng naranasan ni Mabel, Sister Mabel, yung naging hirap niya na kanyang pinagdaanan, pagkaraan ng mga, pumunta siya doon sa ganap na kalooban ng Diyos, sa plano ng Diyos, meron po kasing tinatawag na permissive will, at saka perfect will. Yung perfect will of God, the best. Yung permissive will, tayo lang ang may gusto. Kaya kung ano-anong masalimuot na nagaganap sa buhay ng tao, kasi ang sinunod natin yung ating kalooban, hindi yung kagustuhan ng Diyos. Pero pag sinunod natin ang kalooban ng Diyos, maganda ang magaganap. Pero along the way, nagkaganon-ganon na nga po yung buhay, katulad ni kinukwento kanina, ni Sister Mabel, nagkaganon-ganon ang buhay, pero dahil sa merong plano ang Diyos, ang perfect plan of God, ang God's plan, ay siya pa rin matutupad sa buhay natin. Kaya lumayo ka man, ibabalikan ng God sa kanyang perfect plan. At makikita natin ngayon ang malaking pagkakaiba, ang ganda ng plano ng Diyos sa buhay natin. Tayong lahat, ako po, nagkagulo ang buhay ko. Ang nasusunod ang gusto ko. Pero nang ako'y pumunta sa kalooban ng Diyos, wow, nakakatulog ako nakangiti, naka-smile. Kaya yung mga tao, hindi ka tumatanda. Wow, kasi nga laging nakangiti. Ang taong masayahin, humahaba ang buhay. Ang taong malungkutin, unti-unting namamatay. Kaya doon na tayo sa magiging masayahin. Ito po si Mabel. Nung kami nagpe-prayer meeting dyan sa Duhat, kami nga po yung nagbukas dyan, bata pa siya, tatakbo-takbo, pagkain na darating,
yung mga bata doon. Hanggang sa patuloy at patuloy na nagkaroon ng mga prayer meeting, hanggang sa nagdalaga siya. Hanggang sa maraming problema nga yung pamilya niya, sobrang hirap, magsasaka, ganito. Ay, yung lugar nila, talagang mahihirap. At ang katabing bahay nila naman, mga multimillionaire. Bakod lang ang pagitan Minister Mario? Bakod lang doon sa Canyon Woods. Ang nakatira doon sa Canyon Woods ay mga foreigner na mga mayayaman. Pagtawid mo ng bakod, binutasan ng konti, yun naman ang baryo nila, baryo Duhat, na mga magsasaka, magbubukid, ganon. Doon po dinala ang salita ng Diyos. At doon natagpuan ni Lord si Sister Maybel. Ang kanyang pamilya, nanay, lola, tiyahin, sila yung active. At up to now, sila pa rin yung active. Pero doon po pala, ang talagang tiyatawagin ng Panginoon doon, si Maybel. At kapag tayo tinawag ng Diyos at hindi tayo sumusunod, meron nangyayaring negatibo, hindi parusa, dahil mahal tayo ng Diyos. Itinutuwid lang ang ating buhay. Inaayos lang. Kaya yung nung pagbalik niya from Hong Kong, naka-attend uli siya. Tapos, nung siya papunta na uli sa ibang bansa, andun ako, nagpa-pray. Sabi niya, Pastor, magpapa-pray po ako, mag-a-abroad na uli ako, ganito. Kasi nga, iniwan siya ng kanyang asawa. Naghirap, yung sinayang ang pera, ganyan. Kala niya ayos, pero hindi pala ayos. So nagpa-pray, sabi niya, makaalis lang po ako'y magbabayad ng tithes. Pangako niyan, pangako ko po kay Lord yun. At ginawa naman niya. At pagdating doon, nagkaroon uli ng mga problema sa trabaho, ganito. Hanggang sa minatagpuan siyang mabait. Doon nagmanda ang kanyang buhay. At ito'y kilala rin po ito ni Minister Mario. Pag ako'y wala, siya lagi ang naroroon pumupunta. Paano mo i-describe, paliwanag ang buhay at ang barangay ng Duhat nung ikaw ay laging naroroon? Thank you, Lord. At salamat sa Panginoon sapagkat kami nga pong mag-asawa ang naka-assign na manggagawa doon sa lugar ng Duhat. At talaga pong makikita natin yung sobrang hirap ng buhay. At marami ho na talaga na nagtatawa sa pamilyang ito. Kasi nung huling-huling alis niya, sabi sa kanya ng mga kapitbahay, mga tiyuhin, mga tiyahin, naku, hindi ka na makakaalis, ganito, ganyan. Alam niyo mga kapatid na laging naandong po yung encouraging words na ibinibigay naming mag-asawa. At alam niyo mga kapatid, hindi po nagtagal at muli po siyang nakapunta ng ibang bansa. At ngayon nga po, sa panahon ngayon, naging matagumpay po yung kanyang buhay. Isipin niyo na nagkasakit yung tatay niya, siya na sumusuporta. Hanggang sa panahon po ngayon, ganun po yung kanyang ginagawa. Kaya sa tuwi pong mayroong problema, ang kapatid natin kahit nasa ibang bansa, minsan po, 1:00 ng gabi, magchat-chat po yun sa amin. Brother, sister, kailangan ko po yung comforting words. Ganito po ang nangyari sa amin. Kaya sobra po yung ginagawa ng salita ng Diyos sa buhay ng ating mga kapatid. May kasabihan po na merong nauuna na nahuhuli. Meron pong mga nauna pero nasa huli ngayon. Dahil sa kanya po ngayon tumatakbo. Pahirap ng pera, ganito, kailangan namin ganyan. Pero alam nyo, kahit anong sama ng ginawa sa kanya ng kanyang mga kamag-anak, hindi ibang tao. Pag may kailangan, naandong pa rin po yung kanyang pagtulong. Hindi po siya nagtanim ng sama ng loob sa mga taong gumawa noon. At alam nyo mga kapatid na hanggang sa iyon nga, nang namatay, nagpunta kami, mag-asawa. Alam nyo pagdating doon, walang tao kung hindi pamilya lang. Alam niyo, sabi ng coordinator, pagdating namin sa tapat ng bahay coordinator, ay brother, pupunta tayo, sandali lang tayo ha. Hindi tayo pwedeng magtagal. Alam niyo mga kapatid, kasi yung isang nag-alagang nurse, may sakit. Nung na-test po mga kapatid, may COVID.
may COVID po. Kaya alam nyo, hanggang sa yung nurse na ano po, yun, na nag-alaga, na misa'y nagtuturo, nagkaroon ng COVID, pati yung kanyang nanay, at saka yung tatay niya. Alam, grabe yung pinagdaanan ng kapatid natin. Pero lagi pong naandun yung prayer, ang prayer. At ako nga po may word sa ano po, sa awit 62. Tanging sa Diyos lamang ako maasa, ang kaligtasan ay nagbuhat sa Kanya. Alam niyo mga kapatid, pagka may word ka pala, wala kang dapat ikatakot, hindi ka mangangamba. Kaya sugod kami, pero hindi rin kami nagtagal. Di ba? Nagpray lang kami, hindi kami nag-Bible study. Pero nagpray lang kami, umalis na po kami mga kapatid. Kasi sabi nung ano, alis na agad kayo, ganito kanyan. Thank you Lord. Kasi yung mga kamag-anak na iba hindi na pumunta, pero kaming hindi kamag-anak, kami po ay pumunta. Thank you Lord, salamat sa Diyos. At yung pong mga nagka-COVID, wag po kayong mangamba kay Minister Mario. Gumaling na ho silang lahat. Amen. Yan. Amen. At hindi naman nahawa. Amen, hindi po. Yan. Hindi. Thank you Lord. Paswab Praise test God. kaya natin. Hallelujah. Ayan si Minister Ariel po. Kilala rin niya si Maybel dahil nakakapag-prayer rin din siya doon. Amen. Thank you, Lord. Buti na lang naka-distance tayo kay Ninong Mario. Ayan. So, salamat kay Lord. Alam niyo po mga kapatid, sa Matthew 6:33, sabi po doon, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Alam niyo po, kung babalikan po natin yung lugar ng duhat kung saan nagmula yung ating kapatid na si Sister Maybel, hindi mo paniniwala ang may barangay doon sa area na yun eh. Kasi sobrang ano po siya, pababa yung lugar niya na ang lalim-lalim, ngayon dadaanan mo puro puno, talagang gubat siya. Tapos magugulat ka na lang na meron palang isang barangay doon sa baba na yon. At doon po siya natagpuan, yung lahi nila doon po natagpuan ng salita ng Diyos. Pero totoo ang salita ng Diyos na walang narating ang salita ng Diyos na hindi niya pinagpala. Kasi alam niyo po, pag makikita niyo ngayon yung lugar nila, ano po ito, isa siya sa kilalang lugar doon sa parteng Batangas. Ito po yung Canyon Woods. At alam niyo po, isa ito naging golf course. At nakakatuwa kasi yung kapatid natin na to, narinig din naman po natin yung kanyang patotoo kanina, totoo po yun na dinanas ng ating kapatid na yung kanyang husband na nagpapakahirap siya sa ibang bansa, pero yung kanyang husband po ay inubos lahat yung kanyang kinita sa pagbibisyo. Hindi lang po basta bisyo, nalulong doon sa ipinagbabawal na gamot, ganyan. Pero sabi nga, anuman ang pagdaanan, kapag ikaw ay tinawag ng Diyos, tinawag ka niya. At hindi ka hahayaan ng Diyos, hindi ka niya iiwanan sa ganong sitwasyon. Kaya ngayon po, alam nyo, yung pag narinig nyo po yung patotoo ng ating kapatid, mabibless ka talaga. Nung huli po siyang umuwi, nag-request siya ng prayer meeting at nakapunta po kami, birthday po ng kanyang anak nung time na yon, at kami po ay nakapag-prayer meeting doon sa lugar nila at nakaka-bless po yung kanyang patotoo mga kapatid. Kaya tayo po, tayong lahat na nakarinig ng salita ng Diyos, huwag tayong lalayo doon kasi andito yung katotohanan, nandito yung tunay na kagalakan ng buhay sa pakikinig ng salita at pagsunod sa kanyang salita. Purihin ang Diyos. Amen. Kaya po, bawat anak ng Diyos ay pagpapala saan ka man makarating. Ito si Maybel ay naging pagpapala sa lugar na yon. Yung kanilang baryo ay nabili ng mayayaman at linagyan nga ng Canyon Woods na lahat na nakatira doon ay mga mayayaman, foreigner. Ang kanilang bakod lamang ang pagitan, kaya para na rin silang taga Canyon Woods. At doon sila pinadadaan sa loob ng Canyon Woods. Pag kami pupunta, nasa loob kami ng Canyon Woods, tatawid ka lang ng pader, yun na. At alam niyo po, dahil sa nabayaran yung kanilang mga bahay-bahay doon, lupa-lupa, naggandahan ang bahay. Na dati puro kayakas. Alam niyo ba yung kayakas? Dahon ng nyug. Yun ang bubong, yun ang dingding.
At ang sahig nila, lupa. Ang kanilang kalan, kahoy. Yan. Ang kanila lamang tulugan, aangat ng kaunti at may kawayan. Pero ngayon po, yung kina Sister Mabel, ang ganda na ng bahay. Ayan. Ito nga si Mabel, lagi itong everyday. Kasi may mga lahat ng kakilala ko, ultimo sa abroad, mga pamangkin ko. Minsan nga ako mag-share dito yung isa kong pamangkin na laging nabate ng EDS. Anak ng kapatid ko po yun, ng kuya ko. At nagulat nga Sister Ria, pamangkin pala ng pastor yun. Sabi ko, mag-share ka na, hiyang-hiya talaga ako, Tito. Sabihin mo naman kay Sister Ria, huwag ka na mahiya, huwag may kahiya ang ginawa ng Diyos sa buhay mo. So, marami pa ho. At yung mga pamangkin ko sa Canada, meron sila doong restaurant sarili. Anak ng kuya ko rin, na Travelers Cafe. Kaya pag kayo napapunta doon sa Canada, kakain tayo doon. Restaurant ng pamangkin ko yon, anak ng kapatid ko. By Cabral. Yan. Kaya lagi ano yung Sister Ria? Calo Cabral clan are watching. Kasi yung mga pamangkin ko sa gilid, malalaking tibing ganyan ang pinanunuuran nila. Kaya nilalagay talaga nila doon, sama-sama sila. Kaya clan. At encourage natin na lahat nating kamag-anak na manuod. Kung hindi man natin sila ma-encourage na umattend, dito, uma-attend na sila. Kaya lahat ng lahi ko, ultimo sa Kalaka, ayun, talaga sila yung nakikinig, nanonood ng ating GMJ. No? Marami po doon sa aming lugar. Kaya doon kami naroon, kami, pag ako'y manonood na doon ako sa ilalim ng mangga. Yung mga pamangkin kong lakaran ng lakaran. Yun, ang lamig-lamig. Kaya nga walang masasayang. Lahat may magandang magaganap. Katulad ng lahi ni Mabel, hanggang ngayon, sabi niya, nung may sakit pa lang daddy niya, tatay niya, ako'y handa na. Kung siya may kunin ng Diyos, ready na ako. Kaya na siya kinuha na ni Lord, okay na siya. Hindi na siya masyadong nalungkot. Kaya tayo ngayon, sa Good Morning Jesus, lagi kong ini-encourage lahat ng kakilala natin, ating sabihin sa kanila na manuod everyday. At para na rin tayo ang nagpipreach sa kanila. Ayan, amen po. At dahil sa ilan ng minuto, aawit muna si Minister Ariel. Meron siyang composition. Ayan. Amen. Thank you, Lord. Una po sa lahat, thank you, Lord, din nga po ulit. Kasi, ayun nga po yung awitin ko na ibinigay sa akin ni Lord yung nakaraan pong mga taon. Ito nga po yung nagkaroon ng matinding pagsubok. Yung wife ko, nanganak siya na hindi mo ina-expect, ganun yung mangyayari. Tapos, sumunod, after niyang mga anak, nagkaroon naman siya na Bell's palsy siya na nakatabingi talaga. Tapos after nun, yung tatay niya na-diagnose na may colon cancer hanggang sa kinuha ni Lord. Pero alam niyo, nakakatuwa kasi yung tatay niya, alam ni Ninong Brother Mario po ito, ayaw na ayaw nun ng prayer meeting. Talagang hahabulin niya raw ng taga sa salitang Batangas. Nung itakpo yun, ibig sabihin yung pupunta doon sa bahay nung aking sister wife para dalhin yung gawain. Pero glory to God, bago po siya kinuha ni Lord, ang gusto niyang marinig ay mga awitin para sa Panginoon. Kaya papuri at pasasalamat para kay Lord. Tapos ito nga po, ang latest naman na pinagdaanan nito pong kasagsagan ng COVID na to, nagkaroon po ako mga kapatid ng akala ko trangka-trangkaso lang, July 17. Pero habang tumatagal, nawalan ako ng panlasa. Pero ngayon, kita naman na may panlasa na po uli ako. Ayan. Nawalan ako ng pang-amoy. Tapos, nag-LBM, nilalagnat, inuubo. Pinakyaw ko po lahat ng sintomas sa COVID na yan ay pumasok po sa akin.
At pati ho yung mga anak ko, si Brother Franz, si Brother Timothy, bakit po ganun? Wala rin akong panlasa. Kaya mo, babalik ni Lord yan. So, pag-araw po, wala akong lagnat. Pero pagdating ng gabi, 39, July pa po yun, July pa, hindi po ngayon yun. July pa. Yan. So, almost 1 month po, mga kapatid, na sabi nga po ng mga bata sa akin noon, pag nakikita nila ako, Daddy Yeng, ang payat-payat mo na. Ganon. Pero ngayon ho, thank you Lord. Dahil may panlasa na ho uli ako, kita na ho ang resulta. Ayan. So, nais ko pong awitin ulit. Talaga mga kapatid, laging tagumpay kay Lord. Walang anak ng Diyos na talunan. Katulad nga po nung sabi ni Sister Ria kanina, Monday ngayon, mahalaga, umpisahan mo yung araw mo na nakaugnay sa Diyos. Kung noong mang nakaraang linggo, ang kagalakan mo hindi 100%, huwag kang manatili doon. Sapagkat laging may nakalaang maganda ang Diyos para sa kanyang mga anak. Kaya lagi tayong tagumpay. Tayo ay inihahanay ng Diyos sa parada ng tagumpay, mga kapatid. Kaya awitin ko po yung isang awitin na ibinigay sa akin ng ating Panginoon. Yahweh. Masasalamat. Minister Arnaldo po. Salamat ko ay walang hanggan sa pag-ibig mo aking nakakamtan. Tunay ka, O Jesus, sa iyong kabutihan, walang kupas ang iyong kadakilan. Tanging sa iyo lang ako ay aasa, pagkat ikaw ang kanlungan ko sa bawat pagsubok na daranan ko. Alam kong ang paglingap ay tatanggapin ko. O Yahweh, paglingap mo'y maasahan ko. Mga pangako mo ang kalakasan ko, pagkat kailanman, pagkat kailanman, pagkat kailanman, ikaw ay laging nariyan. Amen. Thank you, Lord po. Siyempre, kakanta rin kami. Oh, dito pa pa. Ang Tito Vic and Joey. Ayan, sige nga po. Unahan mo na ulit, brother. Pupurihin kita, brother po. Purihin kita ng buong puso ko, ng buong lakas at kaluluwa ko. Itataas ang banal na ngalan mo, ngayon at
magpakailan pa man, ihahayag ko kabutihan mo, Jesus. Ihahayag ko ang pag-ibig mo, Jesus. Kailanman di ka nagkulang, kailanman di mo pinabayaan, o kay buti mo, Jesus. Dakilain ka, pupurihin kita, aking Panginoon. Pupurihin kita, aking Panginoon. Minister Mario, closing prayer. Thank you, Lord. Hallelujah, hallelujah. Lord, maraming salamat po sa malayang oras na ipinagkaloob mo sa amin, Panginoon. At dalangin po namin na nawa po'y naluwalhati ang iyong banal na pangalan sa ginawa mo sa amin sa araw na ito, Panginoon. At dinadalangin din namin na samahan niyo po kami, ano pa man po ang aming gagawin. Tulong mo po ang kailangan namin, Panginoon, sapagat ang tagumpay ay laging nasa iyong mga kamay, Panginoon. Salamat po, napakabuti mo sa bawat isa sa amin. In Jesus' name, Amen. God bless you po. Thank you, Lord. 2 Timothy 2:2. Hallelujah.